Alright, magandang hapon po. I know that you are all excited para mag-report itong taong ito. Huwag na natin patagalin pa. Barangay Putatan, sa lahat po ng mga nandito ngayon sa cover court at sa mga tumatangkilik at nanonood sa ating official Facebook page, sa ating live, please welcome para po ihayag ang kanyang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa ng Barangay Putatan. Palakpakan po natin ang ipinagmamalaki ng Barangay Putatan at lungsod ng Muntinlupa. Sabay-sabay po tayo magsitayo. Palakpakan po natin, Kapitan Gerardo Sherry Teves! Thank you. Sit down po. Magandang hapon po sa atin lahat. Maupo po tayo. Siyempre, i-acknowledge ko lang siyempre yung mga nandito ngayon. Siyempre sa aking mga kasamahan dito sa Sanggunian. Honorable Kagawad Alexander Niepes. Siyempre, Alexander Arsiaga, Kagawad. Kagawad Rodney Silema. Kagawad Christopher John Andres. Kagawad Alex Santos. Kagawad Cesar de la Cruz, at Kagawad Paul Bono Teves. At syempre ang aking administrador na nandito ngayon, si Aldrin Bukayaw at si King Francis Marquez, ang aking sekretaryo. Ganun din sa buong Sanggunian ng Kabataan, si SK Chairwoman Sai Arsiaga. Ayan. Tapos sa ating mga panauhin, Miss Mary Ann, Director Mary Ann Planas. Ma'am, good afternoon po at sa mga kasama po natin. At syempre, ang aking ama na nandito ngayon, si former Kapitan Danilo R. Teves. Palakpakan po natin. Sisimula na po tayo. Medyo mahaba-haba po pero sana po mapakinggan nyo dahil ito po yung mga nagawa natin sa lumipas na buong serbisyo natin, 6 na buwan, pagkatapos ng last na SOMA natin. Ngayon, may mga nagawa pa tayong dito sa Sanggunian, kaya ito, isang magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga hagalang-galang na panauhin, mula sa pamahalang lungsod, kinatawan ng DILG, mga kasamahan ko sa Sanggunian, SK officials, mga leaders ng Homeowners Association, mga kawani ng barangay, at higit sa lahat sa ating minamahal na kabarangay ng Putatan. Isang mapag-apalang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, ang State of the Barangay Address na ito ay hindi lamang tungkol sa ulat. Hindi lang ito listahan ng proyekto. Para sa akin, ito ay kwento ng isang barangay na patuloy na lumalaban, patuloy na kumikilos, at patuloy na nagmamalasakit. At ang totoo, lahat ng ito ay hindi mangyayari kung wala kayo. Bilang inyong punong barangay, kinararangal kong iharap sa inyo ang State of the Barangay Address upang may bahagi ang mga nagawa ng ating barangay, ang kalagayan ng ating pamayanan, at ang plano at programang ating ipinatutupad para sa taong 2026. Ang tema ng ating pagtitipon ngayon ay nagkakaisang barangay tungo sa kalinisan, kaayusan, kapayapaan at kaunlaran. Ito ay sumasailalim sa ating patuloy na layunin na gawing mas maayos, mas ligtas at mas maunlad ang ating barangay sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa nakaraang ikalawang semester ng taong 2025, patuloy na nagsagawa ang Barangay Putatan ng iba't ibang programa at serbisyo para sa kapakanan ng ating mamamayan. Kabilang sa ating pangunahing nasa katuparan ay ang mga sumusunod. Programa sa kalusugan. Barangay Putatan PWD Therapy Center. Kauna-unahan sa Muntinlupa,
meron na tayong 382 ang kasalukuyang enrolled sa ating therapy center. Ito ay isang kauna-unang community-based therapy center kung saan nangangasiwa ng mga ating mga kabarangay na may kapansanan. No? Atin itong pinalalakas, pinagaganda ang serbisyo at nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor para madagdagan ang mga nagte-therapy para dito. Sa kabuuan po, meron kami 12 therapies na nandito ngayon na umaalalay. Ngayon, patuloy kami nakikipag-ugnayan sa mga schools kung saan pwede sila magbigay ng mga internship program para mas mapalakas at mapaganda ang pagsiservisyo natin sa ating mga kabarangay na may kapansanan. Maintenance Mo Hatid Ko Program. Kauna-unahan sa Muntinlupa na meron 9,500 seniors at PWDs ang nagbe-benepisyo ng mga maintenance medicine. Ito ay lagi silang nasa mga lugarin kung saan nagbibigay ng maintenance medicine para sa ating mga lugarin sa ating mga senior citizens. No? Sagip Mata Program, cataract operation at iba pang procedure sa mata. Sa kasalukuyan, 1,994 ang nagbenepisyo ng programang nito noong nakaraang semestre. Patuloy din po tayong nagsasagawa pa ng mga ganitong klaseng programa. Pinalalakas din po natin to para mas marami raw pong mga senior citizens at mga kabarangay natin ang mapaoperahan sa kanilang mga katarata. Mobile Purified Drinking Water. Ito ay sa libreng tubig na may inom na ating inisyatiba para makapagbigay dahil ang alam natin, ang tubig ngayon ay medyo mahal ang presyo, kaya gumawa tayo, nakaisip tayo ng mga ganitong programa para pag binaba natin sa mga tao, direkta nararamdaman dahil pagtulong pa lang neto, pagbili pa lang neto, kung tayo ay bumibili ng 30 pesos per gallon sa loob ng isang linggo, kung tayo ay nakakasampu, 300 pesos na rin kagad na natitipid na isang pamilyang sa isang pamilya ang ating nabawasan. Best pwede nito ibili ng bigas kaysa ibili ng tubig, no? Patuloy itong bumababa sa mga bawat lugarin dito sa Barangay Putatan. Yeah. Mga feeding program, 45 sweet corn feeding program. Hindi na katulad ng mga traditional na lugaw, patuloy din tayong gumagawa ng ganito kung saan ang nutrisyon ay sinasaalang-alang natin. Meron siyang margarine, meron siyang iodized salt na sumusunod base sa tinatadhana ng ating mga pamahalaan, no? Patungkol sa nutrisyon. Ang mobile clinic at syempre ang ating mga clinic na tinatayo sa mga lugarin kung saan meron tayong 7 satellite clinics sa iba-ibang subdivision na ginawa natin, no? Kung saan ito ay nasa Agro Homes, South Green Heights, Country Homes, Mutual 1 and 2, Camellia Homes 2D, no? Ang inisyatibo naman na ito ay nanggaling base sa lapat natin sa mga tao at nararamdaman natin ang pangangailangan nila ng serbisyong medikal. Kaya natin tinayo itong ating mga clinic sa bawat lugarin. Operation Tuli. 116 kabataan na may edad 9 to 12 ang nabigyan natin ng libreng tuli. Bloodletting Program. 30 ang mga blood donors sa nakaraang semester ng 2025. Hindi tayo tumigil sa kalusugan. Libo-libong buhay ang ating naabot. Hindi lang ito numero, mga buhay po ito. Programa para sa kapaligiran at kalinisan. Halina't magtanim ng prutas at gulay. APAG program, pagdatatag ng community gardens, meron po tayong mga isasagawa at patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa mga community at sa mga subdivision kung saan kung meron silang mga balak o plano magtayo ng sarili nilang hapag
sa kanilang lugarin at tayo po ay sumusuporta sa pagbibigay ng mga garden tools at iba pa. Tayo ay nakikipag-ugnayan sa kanila. Used cooking oil ordinance. Kulang-kulang 500 litro na more or less ang nakokolekta natin. Para sa used cooking oil program natin ito, ang 500 litro ng used cooking oil na to ay ginawa namin base na rin sa programa para ito ay makabawas sa pagtatapon at mapunta sa mga drainage system natin. Kundi ito ay ginawa natin kapaki-pakinabang kung saan binibili natin ang mga ganitong klaseng used cooking oil para maging pera at maging kapaki-pakinabang sa bawat mga lugarin dito sa lugarin sa Putatan na nagbibenta para dito sa barangay. PET bottle recycling. Koleksyon ng mga PET bottles, ni-recycle natin ito na maging mga silya, mesa at plastic panels. Regular cleanup drive. Tayo po ay nagsasagawa ng 33 weekly cleanup drive kung saan 4,603 kilos at 850 sako ng basura ang ating nakolekta at naitapon. Sa kalinisan at kapaligiran, pinatunayan natin na kapag sama-sama may resulta. Ibig sabihin, hindi lang tayo naglilinis. Natututo tayo sa pagbabago. Programa para sa kapayapaan at kaayusan. Mobile Barangay Outpost. Regular na pag-iikot ng ating mobile outpost, lalo na sa mga madidilim na parte ng ating barangay. Posting ng barangay tanod sa 4 na public schools, regular rubing ng ating mga tanod sa iba't ibang lugarin, Badak Drug Clearing Compliance. Naideklara ang Barangay Putatan Hall at RCE Homes, congratulations po, bilang drug-free workplace. Revitalize Police sa Barangay, RPSB. 100 ang nabinyagan at 550 ang pinoprocess para sa late registration ng birth certificate. Meron ding livelihood training at feeding program. Salamat po sa RPSB. Implementasyon ng curfew sa mga kabataan 17 taong gulang pababa. Barangay Road Clearing Operation, pagtatag ng mga Civilian Volunteers Organization, pagdalagay ng mga CBO outposts sa iba't ibang lugarin, CCTV integration sa Barangay Command Center, paglagay ng mga solar lights at CCTV cameras. CCTV cameras, tayo ay nakapag-install ng mahigit na 600 solar lights at CCTV cameras. Sa usapin ng kapayapaan at kaayusan, hindi tayo nagkulang sa aksyon. Ulat ng Lupong Tagapamayapa. Para sa ulat ng Lupong Tagapamayapa ng Barangay Putatan, nakapagtala tayo ng 1,107 kaso nitong 2025 na binuo ng mga kasong sibil at kriminal. Sa pamamagitan ng mediation at conciliation, matagumpay na naresolba ang 931 kaso o 89 sa kabuuang kaso. Ibig sabihin, kaya nating ayusin ang problema kung may maayos na proseso at maayos na pag-uusap. Ipinapakita nito ang patuloy na pagsisikap ng ating Lupon Tagapamayapa na mapanatili ang kapayapaan, maayos na ugnayan, at mabilis na pagresolba sa mga alitan at ng ating barangay. Para sa disaster preparedness at rescue, bumili tayo ng mga 3-wheeler fire truck at 2 na 3-wheeler ambulance truck. Natapos na din ang pagkakabit ng barangay public address system na ginagamit sa mga mahalagang anunsyo. Ang ating BDRM ay regular din ang information education campaign patungkol sa lindol, bagyo, sunog at iba pang mga kalamidad. Pagsasagawa ng mga earthquake at fire drills bilang paghanda
sa anumang sakunang darating. Sa nakalipas na semestre, ang ating rescue department ay nakapagtala ng 1,463 insidente na nakapagbigay ng 834 transport services sa loob ng Muntinlupa at 629 naman sa labas ng lungsod. Bagong water tanker, sariling inisyatibo upang makatulong para maibsan ang lumalalang kakulangan sa malinis na tubig. Sa disaster response, hindi tayo naghihintay, handa tayo. Programa sa edukasyon, knowledge boot on wheels, and free printing. Ito ay binababa natin sa mga schools para maibsan ang mga pangangailangan ng mga estudyante. Tayo ay nagbibigay ng mga free printing, free Xerox, at iba pa para makapag-search sila sa isang mobile, sa mga modules kung ano man ang kailangan. Hindi na kailangan ito ng internet, no? Pwede silang kumonekta gamit ang isang laptop para matuto at makapagbigay ng assignments sa kanilang mga projects. Ayun lamang po sa knowledge boot on wheels. Retired teacher affairs, tunog mo program. Isa itong programa para sa retiradong guro na nagbibigay tayo ng 5 kilong bigas para sa kanilang kaarawan. Kasama rin dito ang alalay para sa kanilang kabuhayan at tulusugan. Educational assistance para sa mga mag-aaral. Serbisyong panlipunan at kapakanan. Ordinansang tulong pakikiramay sa namatayang kabarangay. Barangay Ordinance 2025-19. Ito po ay tulong pakikiramay kung saan tayo ay sumasagot ng 14,000 piso para sa mga poorest of the poor nating kababayan na hirap sa kanilang katayuan. At ito ay ating sinasagot para siyempre yung mga kakulangan, no? Yung mga kakulangan sa pangangailangan ng ating mga namatayan. Ito ang ating sinasagot para sa kanila. Barangay po ay sumasagot ng ganitong klaseng halaga para sa pakikiramay. Putatan Viewing Chapel. Libreng burunan sa San Guillermo dahil para sa atin, ang serbisyo dapat nararamdaman sa panahon ng pangangailangan. Ito po ay matatagpuan dito sa Sagibas, no? Wala pong binabayaran dito at ito ay libre para sa ating mga kabarangay. Ito ay kailangan. Programa para sa senior citizens. Kompensasyon para sa mga elderly na may edad 76 to 79. 500 sa unang semester at 500 sa katapusan ng semester. Barangay Ordinance 2025-11. Libreng eye check-up at libreng eyeglasses. 2,924 ang ating nabigyan ng libreng eyeglasses sa buong barangay. At libreng bigas para sa senior citizens sa buwan ng Disyembre. Digitalisasyon at inobasyon sa pamamahala. Tayo ay mayroong smart barangay, e-barangay integrated system kung saan tayo ay maglalag lang sa barangay website natin, makakahingi tayo o makaka-request tayo ng indigency, kung anumang dokumento para sa ating barangay. At sasagutin din ito para kung kailan nyo at hindi na kayo maghihintay, babalikan nyo na lang po ang inyong mga request para dito sa atin, sa barangay. Implementasyon ng LGSS, Barangay Information Management System. Libreng konsultasyong legal at libreng notaryo ng Legal Affairs Office ng barangay. Barangay Putatan Satellite Office,
tayo po sa loob ng 2 taon, tayo po ay nakapagtayo ng 3 satellite office sa kabuuang barangay ng Putatan. Tatagpuan po ito sa Lakeview, Soldier Hills, at sa FD Mesa. Kaya kamakailan lamang po tayo ay nag-inaugurate ng isang kakatapos lamang na satellite office sa FD Mesa, kung saan tayo ay makapagbigay na rin ng mga serbisyo doon sa barangay, katulad ng mga iba pang mga dokumento na hinihingi ng ating mga kababayan. Modernong audio-visual room para sa mga nangangailangan ng ganitong klaseng serbisyo, mag-request lamang po tayo sa ating tanggapan ng sekretaryo. Programang pangkabuhayan, distribution ng libreng sewing machines para sa pangkabuhayan, pananahi ng mga pinamimigay na tote bag, kasama din dyan ang mahigit 2,000 jackets na pinamigay ng ating mga mag-aaral sa mga daycare centers. Kindergarten hanggang elementary school. Sa darating na buwan ay pipilitin natin mabigyan ang lahat ng mag-aaral sa mga pampublikong paaralan dito sa Putatan. Habang dumadami ang nabibigyan ng jacket, dumadami din ang mananahi ng ating barangay na natutulungan at kumikita. Pagsasagawa ng mga pagsasanay o training. Monthly job fair para sa mga employment. Ulat sa pananalapi. Ngayon ang aking iniharap ang kalagayan ng pananalapi sa Barangay Putatan para sa taong 2025. Ang ating tinatayang taunang budget ay umaabot ng 141 million. At sa ating sama-samang pagsisikap, ay nakapagtala tayo ng kabuuang koleksyon na 140,041 million na halos katumbas ng ating target budget. Sa usapin naman ng paggasta, ang kabuuang disbursement ay umaabot sa 141,543,000 na ginagamit para sa programang nagsisilbi sa kapakanan ng ating mamamayan. Kabilang dito ang paggamit ng 20% Barangay Development Fund, kung saan higit 16.7 million ang naitalaga para sa mga proyektong panlipunan, pang-ekonomiya at pang-infrastruktura na patuloy na nagpapabuti sa ating komunidad. Ang mga ulat pinansyal ng barangay ay regular na pinapaskil sa ating Barangay Full Disclosure Policy Board. Ang mga numerong ito ay hindi lamang tala sa ulat. Ito ay patunay na maayos na pamamahala, transparency at pananagutan sa pondo ng bayan. Ang pondo na ito ay hindi lang basta ginastos. Ginamit ito para sa proyekto, serbisyo at kapakanan ng tao. Bawat piso may katumbas na serbisyo. Lagay ng pondo ng Sangguniang Kabataan. Bukod dito, patuloy din nating sinusuportahan ang ating kabataang leader sa pamamagitan ng maayos na pagpapalabas ng pondo ng Sangguniang Kabataan, kung saan mahigit 97% ng kanilang pondo ang naipamahagi upang may sakatuparan ang kanilang mga programa at proyekto. Ibig sabihin, ang ating kabataan ay hindi lang basta nakikilahok, kundi aktibong kumikilos at nagdilingkod. Palakpakan po natin ang ating SK Chairman sa Sangguniang. Mga pinasang resolusyon at ordinansa ng Sangguniang Barangay. Ang Sangguniang Barangay ay patuloy na nagpapatupad ng mga resolusyon at ordinansa na naglalayong mapabuti ang pamamahala at kapakanan ng ating mamamayan. Tayo po ay nakapagpasa ng 241 resolusyon nitong nakaraang 2025. Hindi lang ito numero, ito ay desisyon na may direktang apekto sa buhay ng ating mga kabarangay. Pagsunod ng barangay sa pambansang batas at mga programa. Ang Barangay Putatan ay patuloy na sumusunod sa mga programa at direktiba ng pambansang pamahalaan at ng Department of Interior and Local Government. Kabilang sa mga ito ang kalinisan program, aktibong nakikilahok ang barangay sa Barangay at Kalinisan Day, Barkada.
sa pamamagitan ng regular na cleanup drives sa community participation. Barangay Road Clearing Operation. Patuloy ang ating kampanya laban sa obstruction sa kalsada upang mapanatili at maayos ang taas na daanan para sa ating lahat. Hapag sa barangay. Iniikayat ang mga kabarangay na magtanim ng prutas at gulay upang makatulong sa food security ng komunidad. Registration ng kasambahay. Patuloy ang pagpaparehistro ng mga kasambahay alinsunod sa umiiral na batas. First-time job seeker assistance. Ang barangay ay patuloy nagbibigay ng barangay certification na walang bayad para sa mga first-time job seeker. May bilang na 1,996 ang ating nabigyan ng certification nitong naharang semestre. Hindi lang tayo sumusunod sa batas, sinisiguro natin ang pakinabang nito sa bawat tao. Accreditation of Civil Society Organization. Patuloy nating kinikilala at ina-accredit ang mga civil society organization upang maging katuwang ng barangay sa pagpapatupad ng mga programa. Dahil alam natin, mas nagiging malakas ang barangay kapag sama-sama ang komunidad. Be Heard Organization. Ang ating Barangay Health Emergency Response Team ay nananatiling handa sa pagtugon ng pangangailangan sa kalusugan at komunidad. Solid Waste Management. Mahigpit nating pinatutupad ang waste segregation at tamang pagtatapon ng basura alinsunod sa Republic Act 9003. Badak Programs. Aktibo ang ating kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng Barangay Anti-Drug Abuse Council. Safe Spaces Act Compliance. Patuloy nating pinapalakas ang mga akbang upang matiyak ang kaligtasan at respeto sa lahat ng miyembro ng komunidad. Bausi Desk. Ang Barangay Putatan ay may aktibong Violence Against Women Desk upang tumugon sa mga kaso ng pang-aabuso at karahasan. BCPC Programs. Patuloy ang ating programa para sa proteksyon ng mga bata sa komunidad. Seal of Good Local Governance for Barangay. Patuloy nating pinag-uusay ang pamamahala upang makamit ang mga pamantayan at mahusay na responsableng pamamahala. Dahil para sa atin, ang maayos na pamamahala ay hindi lang tungkulin. Ito ay pananagutan sa bawat mamamayan. Ulat sa Barangay Caravan. Ang Barangay Caravan ay patuloy na sinasagawa ng barangay tuwing Sabado upang mailapit sa mga mamamayan ang iba't ibang serbisyo ng pamahalang barangay. Sa pamamagitan ng programang ito, naihahatid ang mga serbisyong tulad ng konsultasyon, medikal, pagproseso ng mga dokumento ng barangay, libreng konsultasyon legal, at iba pang serbisyong panlipunan na mapapakinabangan ng ating mga kalugarin sa bawat lugar na dadaanan. Layunin ng Barangay Caravan na mapadali ang pag-access ng mga residente sa mga kinakailangang serbisyo at mapalakas ang ugnayan ng barangay at komunidad. Patuloy itong sinasagawa sa pakikipagtulungan ng mga opisyal ng barangay at sa ating aktibong pakikisa ng mga mamamayan. Ibig sabihin, ang serbisyo ay hindi hinihintay. Inilalapit natin to mismo sa ating sa tao. Mga proyekto na inaharap. Mobile Medical Dental Clinic. Pagbili ng bagong ambulance, fire truck at fire patrol para sa ating satellite offices. Dialysis Center at Chemotherapy Center. Isa sa mga personal kong inisyatibo ang bubuksan nating dialysis center. Chemotherapy center dito sa Barangay Putatan. Layunin nating mailapit, gawing mas abot kaya ang serbisyong medikal para sa ating mga kabarangay na nangangailangan ng dialysis at chemotherapy. Sa pamamagitan ng pakipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya at pribadong sektor, umaasa tayong may isasakatuparan ang mga proyektong ito.
modernisasyon ng Barangay Command Center, libreng music tutorial para sa mga kabataan. Naisip natin to na dahil hindi lahat ng mga kabataan ay personal, ay sports-minded o laging nasa labas para para maglaro. Inisip natin na magkaroon ng piano lesson, voice lesson, at guitar lesson kung saan ito ay gaganapin sa audiovisual room ng Barangay Putatan. Umasa po kayo sa mga susunod na lugar, sa susunod na buwan. Tatanggap na po tayo na application para sa mga para sa mga magtututorial sa music. Modernong sementeryo. Isa rin sa ating mga layunin ang pagtatayo ng isang modernong sementeryo sa Barangay Putatan upang kahit papano ay mabigyan ng marangal at maayos na paglalagakan ng mga labi ang ating mga kabarangay na kapospalad. Nais nating tiyakin na nasa huling yugto ng buhay ng bawat isa, sila ay mabibigyan ng dignidad at respeto at nararapat sa kanila. Magandang putatang program, gandang tutularan ng lahat. Sa layunin ng pamanang barangay na palakasin ang pakigalok ng komunidad, itaguyod ang pangangalaga sa kapaligiran at tiyakin ng kapayapaan at kayusan, inilunsad ng ating barangay ang magandang putatan program, gandang tutularan ng lahat. Ito ay naglalayong hikayatin ang mga samahang magkakapit-bahay na panatilihin ang kalinisan, disiplina at pagpapanatili ng kaayusan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan. Layunin ng mga programang ito na kilalanin at katipalaan ang mga natatanging samahang magkakapit-bahay na nagpapakita ng huwarang pamantayan sa ating barangay. Dahil ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat tahanan, bawat kalsada at bawat mamamayan. Mga minamahal kong kabarangay, alam ko hindi madali ang lahat ng ito. Pero kung may isang bagay akong sigurado, kaya natin. Kaya natin dahil tayo ay nagkakaisa, kaya natin dahil nagtutulungan tayo, at kaya natin dahil may malasakit tayo sa isa't isa. Kaya ang hiling ko, ituloy natin. Huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod tumulong, at huwag natin kalimutan na ang tunay ng lakas ng barangay ay nasa tao, nasa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Barangay Putatan. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli palakpakan po natin, Kapitan Jerry Teves. Grabe. Grabe. Alright. Palakpakan po natin na may kasamang hiyawan. Parang mahina ang lakas ng Barangay Putatan. Grabe. Napakahusay. Napakahusay. Alright, and now, before we proceed with our community involvement at open forum natin, I just want to give my personal insights lang dun sa mga nabanggit po ni Kapitan Jerry Teves. Dito lang ata sa Barangay Putatan nakita ko yung mga ganitong programa na napakahusay. Unang-una, yung used cooking oil kapalit pera. Putatan lang ang meron nun. Napakahusay. Yung PET bottles na bayad kasi it will help the environment, di ba? Napakahusay ng Barangay Putatan. Yung late registration of birth certificate, napakalaking tulong din po yan. Ang dami. Yung theater room para sa mga estudyante, napakaganda rin yan. Yung mga programs for retired teachers, ito po, nilista ko habang nakikinig po ako kay Kapitan Jerry. Okay. Yung libreng burulan
Ako po ay nawalan din ng ama, napakaganda po nun, lalo na sa mga komunidad na maliliit yung looban, na hindi kasya yung mga kabaong po papunta sa kanilang bahay. Napakalaking tulong po yan. Tapos libre pa. Diba? Napakahusay. Tapos nakakaiba din. Ito lang ang barangay na may e-barangay system electronic. Kung mag-request ka ng indigency barangay clearance, kayo lang ang meron dyan. Grabe ka, Kap-Cherry. Tapos, eto pa. Eto, okay, I mean, lahat naman ng barangay meron. Pero ito, seasonal lang. Pero dito sa inyo, sa Barangay Putatan, araw-araw, libreng notaryo. Grabe, mahusay din yan. So ano ba nanaisin yung libreng notaryo sa iba, binibigay na ni Kap-Cherry Teves, di ba? Diba? At syempre, yung 241 yung 241 resolutions for the year 2025, napakadami po niyan. Ang dami-dami, yung kasambahay registration, yung public announcement and implementation sa bawat komunidad, mahusay din po yan kasi napaka-importante po ng lahat ng programa ay hindi lang ina-announce. Dapat ito ay tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan ng barangay. Diba? At tunay yung nararamdaman yan. Hindi po ako taga-Barangay Putatan, pero ako po ay nakikita ko na napakahusay po ng implementasyon ng bawat programa ni Kapitan Cherry Teves kasama ang SK Council at Barangay Council. Palakpakan po natin sila. At yung mga aabangan natin dito sa Barangay Putatan na tulad ng Diagnostic Center, napakalaking tulong po sa mga nagda-dialysis, sa mga nagkikimong, malaking tulong po ito. Grabe. Only in Putatan. Dapat pauso natin yung hashtag, only in Putatan. Diba? Yung medical and dental on the go, yung mobile dental and medical on the go, only in Putatan. At yung nakita natin na cemetery at yung mausoleo ng Barangay Putatan, napakaganda, only in Putatan. Lahat ng yan ay mangyayari sa panahon at pamumuno ng ating pinakamamahal na kapitan, Kapitan Cherry Teves. Palakpakan po natin.